Kilala niyo po ba kung sino nagbayad, Mi? Kuryosong tanong ko kay Mami Gracia. Mahirap na baka mamaya may stalker na akong matandang kalbo na tinubuan ng pangatlong wisdom tooth sa ngalangala. Isa rin sa mga customers dito sa VIP kanina. Kaya lang di raw nagpakilala, sabi ng head ng club. Sagot naman niya. Wala sa loob, napalingon ako sa peso ni na Kyle. Ngunit wala ng tao doon ngayon. Malamang nagsiuwian na sila dahil lugmok na ang iba niyang kasama kanina. Hindi naman siguro si Kyle na nagbayad para i-date ako. Di naman siguro siya mag-aaksaya ng ganon kalaking halaga para lang sa akin. Ano ba to? Bakit ko ba iniisip ang lalaking yun? Di naman importante ang isang gabing nangyari sa amin para pagtuunan ko siya ng pansin. At malamang ganon din siya. Isa pa, sa itsura, pangangatawan at estado niya, malamang may jowa na yun eh. Paano ko naman po makikita at malalaman kung sinong kadate ko, Mi, wala naman lang pangalan? Maangkong tanong. Nilabas niya ang maliit na card kung saan may 2 numero na nakasulat doon. Ito, calling card. Tumawag ka raw paglabas mo. Susunduin ka raw niya. At nangako naman daw na walang gagawing masama. Nag-iwan din daw ng ID ang lalaking yon. Kaya lang mahigpit na pinagbabawal ipakita sa kahit na sino maliban sa head ng club. Bakla, big time. Grab mo na. Kapag ganyan na may pa-private camera, isa lang ibig sabihin yan. Nagtinginan pa si Gladys at Aiza bago nakangiting tumingin sa akin. Saka sabay na nagsalita. Kumunot naman ang noo ko sa kung ano man ang ibig nilang sabihin. GMHP? Anong GMHP ang pinagsasabihin ng 2 lukaret na to? Ano yun? Kuryosong tanong ko. Sa sobrang dami kasi nilang alam, kahit ako nalilito, hindi rin makasabay. Gwapong mayaman, hot pa, o diba bongga? Kaya grab mo na yan bago ka pa namin unahan. Sagot naman ni Gladys. Kinuha ko naman ang card na inaabot sa akin ni Mommy Gracia. GMHP pala ha? Hala sige, tingnan nga natin. Kapag ito matandang hukluban na amoy lupa, humanda sa akin si Gladys at Aiza. Dali-dali kong inumo sa isa pang beer na hawak ko bago walang pakialam na tumayo na. Nagpaalam na rin ako sa kanila bago pumunta sa silid namin. Doon kaagad ako nag-toothbrush, naghilamos at nagpalit na rin ng damit. Matapos kong ayusin ang sarili ko at pakiramdam ko'y okay at normal naman ako, kaagad na rin akong lumabas. Habang naglalakad palabas ng Club V. Denial kong numero sa binigay ni Mommy Gracia na calling card. Kaagad naman sumagot na nasa kabilang linya na labis kong ikinabigla. Baby, papunta na ako. Di pa nga ako nakakapagsalita eh, baby na kaagad. Papunta? Ibig sabihin, papunta na ba siya? Pero ba't ibang tunog ng boses niya sa kabilang linya? Bakit mukhang naghahabol ng hininga na hindi ko mawari? Ganun pa may nagsalita pa rin ako para ipaalam sa kanya na pumapayag ako makipag-dinner date. Out na ako, sir. Where na you? Dito na, Mi. Sa labas ng club? On the way ka na ba? Sunod-sunod at walang pakialam na tanong ko. Bahala siyang mag-adjust. Total malapit naman na raw siya. Yeah. Wait. Give me 5 seconds. I'm on my way. Matapos yon, bigla niya nalang pinuto ng tawag. Habang ako na may matyagang naghihintay na lang. Ang gwapo ng boses ni Sir, ha? Mukhang tama sina Aiza at Gladys sa sinabi nilang gwapong mayaman. Hot pa. Jackpot nga yata kung gano'n. Pangit naman palang kabonding ni Sir. Aba, sabi niya, give me 5 sec. Pero halos 2 oras na ako nanliligaw dito. Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Yung totoo, dinner date pa bang matitawag to gayong alas 5 na ng umaga? Balak ko na sanang magtawag na ng tricycle upang umuwi na lang ng tuluyan. Ngunit biglang may humintong sasakyan sa mismong harapan ko. Tinted ang salamin nun kaya hindi ko na maaninag ang nasa loob. Hindi rin ako sigurado kung sino nasa loob, kung kaya't baliwalang naglakad na ako. Sa ikalang manghakbang hindi ko maiwasang mapatalon na bigla akong businahan ng sasakyan. Ano bang problema na isang to? Tinitigan ko ang itim na kotse na para bang nakikipagtitigan ako sa nakasakay doon. Hanggang maramdaman ko na lamang ang mahinang vibrate ng cellphone ko sa bulsa. Kaya agad kong kinuha iyon. What are you waiting for? Sumakay ka na. Kaagad bungad sa akin na nasa kabilang linya. Sir, ikaw na ba yan? Kuryosong tanong ko naman. Aba, mahirap na baka mamaya. Kidnapper pa lang nasa loob. Nising kong bulag, wala ako kahit isa eh. Kaya anong ipangraransom ko, puri ko? Yes, get in. I'm starving. Bale, walang sagot na naman. Pinutol ko ang tawag bago nilagay sa loob ng bag ko ang cellphone.
Nagdadalawang isip man, dali-dali kong binuksan ang sasakyan at walang pakialam na umupo sa harapan. Sorry sir, akala ko Nanlaki ang mata ko nang tumambad sa akin ang ngiting tagumpay na bugok. Bakit tong lalaking tong nasa loob na sasakyang to? Peste? Siya ang may sakit ang utak na makikipag-dinner date sa akin alas 5 ng umaga? Good morning! Nakangiti pang bati niya sa akin. Anong good sa morning kung maaga-aga ako na scam ng bugok na to? Kaagad kong kinuha ang paitaas ko at ang 5,000 piso na siyang kaparte ko sa ibinayad niya. Ayan, pera mo. Mag-date ka mag-isa mo? Singhal ko sa kanya. Walang pakialam at tinula ko ang pinto. Ngunit kahit anong tulak ko, ayaw bumukas. Paano ba to? Nangangain pa yata ng mulala ang sasakyan niyang to eh. Buksan mo tong pinto, aalis na ako. Sigaw ko sa kanya. Wala akong pakialam kung magalit man siya o hindi. Ang mahalaga makalabas ako dito. Ano bang kinatatakot mo? Kakain lang naman tayo ah. Are you scared of me? Maang na tanong niya. Ano nga ba kasing kinatatakot ko? Di naman sa natatakot ako, baka lang kasi ako ang agahan niya. Kulang na lang magsitayuan ng balahibo ko sa kaisipang iyon. Sa hilat siya ng pagmumukha ng lalaking to, sa uri ng ngiti niya, malamang na ako pa ang gawin niyang umagahan. Ang masaklap pa roon, baka hindi ako tumanggi. Diyos me, Francine, ang perlas mo nasa panganib. Hey, just calm down, okay? Hindi ako nangangagat. Hindi ko na lang siya pinansin. At pinikit ko na lang ang mata ko upang di niya na ako kausapin pa. Kyle's POV. Di ako sigurado kung papayag ba si Francine makipag-date sa akin. Kaya naman ang head ng club ang kinausap ko kanina. Mga lasing na rin ang mga kaibigan ko kaya nagpasya na rin kaming umuwi. I thought I'm going to have a boring night but my ex-fling, Nadia, standing outside my unit's door while smiling from ear to ear. Gusto ko sana siyang itaboy dahil pagod at gusto ko nang matulog. But then, just when I'm about to open my door, hinagkan niya ako. Sino ba naman ako para tumanggi? We did it quickly but of course, I was expecting to be satisfied. At nang malapit ko nang maabot ang dulo, biglang tumunog ang phone ko. Wala sana akong balak sagutin iyon dahil konting galaw na lamang, mararating ko na ang langit. Ngunit kinuha ni Nadia ang telepono at sinagot ito habang mabilis kumikilos sa harapan ko. Baby, malapit na ako. Di ko maiwasang sambit. I was about to turn the phone up but I heard a familiar voice on the other line. Out na ako sir, where na you? Dito na mi sa labas ng club. On the way ka na ba? What the? That was Francine? Akala ko hindi siya papayag at nawala rin talaga sa isipan ko iyon. Iniba ko ang pwesto namin ni Nadia at mabilis pa sa kidlat na gumalaw bago sinagot si Francine sa kabilang linya. Ako ay tinik sa pagitan ng kasabikan at pressure na nangyayari ngayon. Wait, give me 5 seconds. I'm on my way. Magkahalong bulong at sagot ko sa magkaibang babae. Sa pagmamadali, hindi ko na alam kung ano at sino bang uunahin ko sa kanila. After what happened between me and Nadia, she wanted to have a relationship with me. But me being a playboy, at aminado naman ako doon, katakot-takot na no ang naging sagot ko sa kanya. Pinaalis ko na rin siya sa unit ko. Kahit na nga ba galit na galit siya. X is X, wala nang second time around. Ngayon eto, paano ko ba gigisingin si Francine? Gayong napakaganda ng tulog niya. Nagkaroon din tuloy ako ng pagkakataon para titigan siya. Maamong mukha, matangos ang ilong, mahaba't malantik ang pilik mata. Natural na mapulang labit ang kanyang pisngi. Di rin ako sigurado kung tunay ba o contact lenses lang ang nasa mga mata niya. Ngunit sa pagkakaanam ko, kulay abo ang mga yon. Her skin was soft and creamy white. Mukha siyang ibang lahi kung susuriing mabuti at base na rin sa itsura niya. Ang nakapagtataka lang kung bakit sa club siya nagtatrabaho. Wala ba siyang pwedeng pagtrabahuhang iba? I can offer her a job if she wants to but I wanted her for myself. She cannot be my girlfriend, a paid girlfriend to be exact. Wake up! Marahan ko pang tinanggal ang bumagsak na buhok sa mukha niya. She was so cute. Hindi ko tuloy maiwasan gawaran siya ng hagkan sa labi. 1,000, isang hagkan. Ikaw naman ang may utang ngayon. Nagulat ako na marinig ko yon. Pero napangiti rin na makita ko ang lantarang pagkairita sa mukha niya. Nasa na ba tayo? Kuryosong tanong niya pa. Lumingalinganin siya sa paligid niya upang tingnan kung nasa na nga ba kami. Kala ko ba date? Bakit sa hotel? Oh well, we will eat first and... Tapos ano? Nakataas kilay na tanong niya.
Na hindi niya nga ako pinatapos sa sasabihin ko. Ako, Kyle, wag mong niloloko ha. Saan ka nakakita ng dinner date pero alas 5 ng umaga? Bakit? Hindi ka ba nasabihan na isang buong araw mo sa club ang binayaran ko? Balik tanong ko naman sa kanya. Wala naman akong intensyong masama. Ang gusto ko lang ano bang gusto ko? Alika na, kakain lang tayo at saka ililibre kita. Binuksan ko ang pinto at nauna nang bumaba. Umikot din ako sa kabila upang pagbuksan siya. Nang makababa siya, tinitigan niya ang harap ng hotel kung saan makikita ang napakalaking apelido ko. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya bago bumaling sa akin. Dayton's Hotel? Talaga lang ha? Giit niya. Ano bang problema? Hindi kita papastangin dito kung yun ang iniisip mo. Hinawakan ko na lang ang kamay niya bago hinina na siya papasok. Kapag wala akong ganang umuwi sa bahay, dito na ako natutulog. Ngunit kadalasan ang presidential suite ang inookup ako. Pagkapasok namin sa hotel, halos lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Hindi ko sila masisisi kung makikita nila ang CEO na may kasamang babae. Di naman din nahihiya o kahiyahiyang kasama si Francine. Ngunit nawala sa isip ko na halos kita ng buong kaluluwa niya sa suot niyang damit. Bakit nakatingin sila sa'yo? Maang na tanong niya. Pagkabukas ng elevator, pumasok na rin kami kaagad. I pressed the RT button while holding her hand. Di naman sila sa akin nakatingin, kundi sa'yo. Gustuhin ko man siyang suotan ng balabal, hindi ko magawa. Bukod sa wala akong pwedeng ipantakip sa harap niya, ay ganun din naman. Dahil kitang-kitang buong binti niya na talaga namang agaw pansin. Ngayon lang siguro nakakita ng maganda ang mga tao dito, kaya ganyan. Sagot niya naman. Bale walang sumandal siya sa elevator, habang lantarang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakapasa ba ako sa pamantayan mo? Nakangising tanong ko. Pwede na, pero hindi ikaw ang type ko. Ouch! Sa buong buhay ko, siya pa lamang ang nagsabi sa akin noon. Bakit? Ano bang type mo? Lumapit siya sa akin at hinawakan ng balikat ko. Halatang nangaakit. Pero alam ko namang nanunukso lamang siya. Sa ganitong laro, hindi ako magpapatalo. Babaeng nagkakandara pa sa akin at hindi siya exemption. Yung ka-level ko lang para hindi ako masaktan. Hindi kita afford Rich kid ka kasi. Bali walang sagot ni Francine bago bumitaw at tumalakip-kip sa kabilang gilid ko. Sa pagkakataong to ako naman ang lumapit sa kanya at bumulong. Be my girlfriend. A paid girlfriend to be exact. Kikita ka na, abot kamay mo pa ako. What do you think? Francine's POV. Be my girlfriend. A paid girlfriend to be exact. Hanggang makarating sa rooftop at ngayon nakaupo na, nasa isip ko pa rin ang sinabi niyang iyon. Ganun ba ang tingin niya sa akin? Kala niya ba pera-pera talagang habol ko kaya niyang ginagawa ang ganitong trabaho? Hey, kanina ka patahimik ka. Do you want food? Hindi ko maiwasang titigan lang siya at paminsan-minsan tingnan ang nakahain. Gaano ba kababa ang tingin sa akin ng lalaking to para bayaran ako? Akala ba niya lahat ng babae mahuhumaling sa kanya? Aminado ako, gwapo siya, macho at mayaman. Total package kung sabihin ng iba. But I don't accept money for the sake of it. I have my reason. Gaano ba ako kababa sa tingin mo? Seryosong tanong ko. Gusto ko malaman ano ba ang opinion niya sa akin. Matapos ang nangyari sa amin ng isang gabi. Hindi ba sapat na siyang nakauna sa akin? Upang kahit paano makatanggap ako ng respeto mula sa kanya? What do you mean? He asked curiously. Nothing. Di rin naman mahalagang opinion mo. Ganun pa rin naman, wala namang magbabago. Palaisip ang sagot ko sa kanya. Alam ko namang bayarang babae lang ako para sa iba, lalo pa para sa kanya. Everything in this world has a price. Maswerte ang mga nakakaangat sa buhay dahil kayang-kaya nilang paikutin ang lahat sa pamamagitan ng salapi, habang ang mga nasa ibaba naman ay lalong hinahamak na nakararami. Kapag wala kang pinag-aralan, kawawa ka dahil ang tingin sa'yo'y walang silbi sa lipunan. Habang isang tulad ko naman salot kung ituring nila. Walang puwang sa mundo at panira sa relasyon ng ibang tao. Kaya nga eto isa akong dancer. Marot, mababa, matinong man o hindi, iisa pa rin naman ang tawag. Bayaran. Yun kasi ang trabahong alam ko upang mabuhay. Kailangan ko ng pera panggasto sa araw-araw. Siyempre para may maibigay sa ampunan na kinalakhan ko. Lingid sa kaalaman ng iba, ang perang kinikita ko sa club nahahati sa dalawa. Pinanggagastos ko araw-araw at ang kalahati, dinodonate sa bahay ampunan. Gusto ko kasi kahit papano, mabalik ko sa kanila ang tulong na binigay nila sa akin mula pagkabata.
Don't get me wrong, Francine. I offer you money not because I want to pay you as a girlfriend, but because I want you to quit on your job. I can offer you work if you want, pero alam ko tatanggi ka. Sa sinabing yon, halos mapaawang ang labi ko sa gulat. Di ko inaasahan na yun ang gusto niyang mangyari, pero bakit? Para saan? Anong dahilan? Hindi kaya ayokong pinakatitigan ka ng marunuming lalaki, matatandang lalaki ang katawan mo. Peste. Narinig kong mahinang sigaw nila habang sumasayaw ka sa gitna ng entablado. Nakangitit mapang-akit na hinahawakan ang iyong katawan. Inisang lagok niya ang champagne na hawak niya bago siya bumaling sa akin. Peste talaga. Kulang na nga lang makaraaw sila matapos kang sumayaw sa harap nilang lahat. And how about you? Anong naramdaman at naisip mo na makita mo akong sumasayaw sa gitna ng entablado? Habang nakatitig sa akin na tila ba pinapaligaya kong sarili ko, sumasayaw sa harapan nyo, naiinis ka ba? Nakakaramdam ng galit? Naisip mo bang takpan ang katawan ko ng sarili mong damit? O baka tulad nila ay pinagpapantasyan mo rin ang katawan ko sa iyong isip? Nariin siyang tumitig sa akin, para bang gusto niya na akong sakalin? Ganun pa man nakipagsabayan ako ng titig sa kanya. Do you want to hear an honest answer? Or you want me to sugarcoat it? He asked, then drank again. Peste, sumagot ka na lang, Kyle. Hindi ko gusto kitang makuha kahit na pinapanood ng iba. Wala akong pakialam na sabihin at isipin nila, what's mine is mine, Francine. I want you, okay? And I don't know why. Hindi ko alam kung ano bang magiging reaksyon ko dahil sa mga sinabi niya. Magagalit, matutuwa o matatawa. Sa tanang buhay ko, ngayon lang may lalaking halos mas stress ng dahil sa akin. Pero hindi ko matatawag na achievement iyon, kundi problemang malaki. That's why you wanted me to be your paid girlfriend? You wanted me for yourself. So don't give me the reason I want you to quit on your job. Walang ganun, pre. Tumayo ako at walang pakialam. Iiwan na sana siya. Ngunit hinawakan niyang palapulsuhan ko sana. Nag-iwan pa ng salita. Take it or leave it. Okay lang naman. But put it in your mind, Francine. If you cannot be my paid girlfriend, you will be my fubu instead. Matapos niyang sabihin yon, hinila ko ang kamay ko at umalis na. Di pa naman ako ganun kadesperada para patulan ng mga sinasabi niya. At mas lalong di ako sira upang di maisip ang gusto niyang iparating. Oo nga't binayaran ako, kami, para mang-aliw ng mga lalaki. Ngunit di ibig sabihin nun pinapatulan na namin lahat. Marunong din naman kaming pumili. May pride pa rin naman kaming natitira.